Hi guys, kumusta sa inyong lahat at nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at malaking balita ngayon kasi si Mans Carpio, okay, ang asawa ni Vice President Sara Duterte ay nag-file ng criminal case against one of the highest officials, including yung BSP president, yung AMLAC at iba pang congressman dahil daw sa paglabas ng financial records doon sa hearing last April 14. Okay, so nag-hearing yung Committee on Justice para malaman kung meron bang ah, transactions na kaduda-duda na pumunta sa bank accounts ng mag-asawang Carpio. Okay? At kung natatandaan nyo, si Ramil Madriaga at si Senator Sonny Trillanes ay nagsabi na sila na itong pamilyang itong Duterte ay naka-receive ng pera galing sa drug lords, pogo lords noong 2016 hanggang kung anumang petsa yon o year. Okay guys? So yun ang ginawa nila. Pumunta sila sa Quezon City uh, Justice para mag-file ng case. Okay? So, let's watch this and then, so ipapakita ko sa inyo guys kung bawal ba talaga ipakita yung financial transactions doon sa AMLAC. Okay? So first, let's listen here sa video galing sa Rappler. Isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160 na namindihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Okay, so yun na yung sinabi niya. Kinakasuhan yung mga opisyal dahil daw ipinisinta doon sa hearing yung financial records ni Mans Carpio. Okay? Napanood ko konti yung interview na sinabi niya hindi daw parte yung asawa ni Sara Duterte ng impeachment proceedings ah, para mapalabas yung records na yun. Kasi hindi naman siya yung nirereklamo ng impeachment case, right? So yun yung isang mga reasons na dapat hindi daw included itong si ah, asawa ni Vice President. Now, sabi ng mga katulad ni uh, Congressman Leila De Lima, spouse si ano eh. Spouse si kumbaga asawa ni Vice President itong si Mans Carpio. So sa SALN, since naging Vice Mayor nitong si Sara Duterte noong 2000s, I think 2007, kailangan ilagay niya yung sa yung asawa niya doon sa SALN. So that's why they're looking going back from 2007 onwards para malaman ng record kung walang anomalya na transactions na dumaloy doon sa kanilang mga accounts. Okay? Remember guys, 19 transactions ang nag-match galing kay Senator Sani Trillanes. Okay? Nag-match sa record ng AMLAC. Now, um, ayon sa ayon sa kanila, bawal na bawal daw, di ba? Na ilabas ng AMLAC yung financial records or transaction rather. Remember guys, financial transactions, different po yan sa bank records. Ang bank records, mismo galing sa bangko. Okay? Kung saan yung pera. Pero yung AMLAC, may kapangyarihan or meron silang mandato na kung merong court order, okay, ay pwede na lang ipakita yung financial transactions. Now, impeachment proceedings, ito yung ina-argue nila na dapat hindi daw kasama
Kasi hindi naman siya parte. O yun na nga, yung answer natin is ah, yung yung spouse siya, siyempre yung kanyang asawa is a public official. So kailangan na nakalagay doon sa salin. Okay? And next, kailangan kailangan makita na kung merong any changes, dapat ma-include ni Sara Duterte doon sa salin niya every year. Okay? Since naging public official siya. Okay, guys? Now, pwede bang yung Committee on Justice mag-subpoena ng AMLAC records? Ito, pakita ko sa inyo. Kasi ito yung sa kanilang ayaw nilang ipalabas sana. Okay? Okay. So dito, so tinanong natin yung yung AI ng Google. Can the Committee on Justice of House of Representative allowed to subpoena bank records from AMLAC? Is it allowed by the Constitution? So ayon dito, yes daw, but with significant legal distinction. So isama rin na lang natin para mas mabilis, ha. So kung legislative inquiry, okay, generally protected siya. So hindi pwede. Okay, pero kung merong impeachment proceeding, explicitly exempted. That means exempted po, may kapangyarihan po yung ating Committee on Justice para makita yung uh, AMLAC records. Okay? Not the bank records, AMLAC records po. Kasi yung AMLAC, may kita nila kung anong mga transactions and all that. Okay? Kung sinasabi ng abogado ni Man Scarpio na bawal, guys, meron po tayong exemption na pwedeng gamitin ng impeachment sa impeachment proceedings, okay? At pwedeng ipakita yung transactions. Good? O yan. Now, sinasabi nila na, wait, pa, meron akong ipakita. Okay, okay, hindi. Iba na yan. Okay, so far, yun na yun ang ating answer sa kanilang Kasi kung iisipin mo, although hindi tayo abogado guys, pero kailangan nyo naman mag-research at maintindihan at least yung mga informations na kailangan mong malaman doon sa at least sa issue na ito. Okay? So that means merong exemption yung impeachment proceeding, pero kung usual court, court, yun, pwede yung gamitin. Alright guys? Now, bakit ayaw kasuhan ni Man Scarpio si Senator Sonny Trillanes? Kung isipin nyo kasi siya yung nagpalabas ng ng AMLAC records. Meron siyang records sa AMLAC na nagpapatunay na yung AMLAC mismo, pinatunayan nila na meron talagang ganong transaction. And imagine yun 6.7 billion combined inflows and outflows. So, ang laking pera, hindi nila dinideny, by the way, hindi nila dinideny yung perang pumasok, pero ayaw nilang ipakita yung transaction sa publiko. So imagine niyo hindi nila dineny, okay, na meron ganun transaction, pero ayaw nilang ipakita. Okay? But again, since asawa si Mans Carpio ni Sara, meron sila yung Committee on Justice may kapangyarihan. Tignan ito. Okay? Now, gusto ko ipakita ko sa inyo guys kung bakit ayaw sampahan ng kaso ng pamilyang Duterte itong si Trillanes. So, punta tayo sa another tab. DZMM, okay? Na-interview dito si Attorney Jesus Falsis sa ganitong question. So, let's make it bigger tapos play natin. Yung mga Naglabas. personalidad tsaka yung mga ahensya na naglabas ng kanilang mga bank records. Ano pong take nyo doon?
Hindi pa natin nakikita yung laman ng complaint niya. Pero kung ang sinasabi nila, and ito yung galing mismo sa kanila, sa lawyer niya, at kaya ito yung violation of bank secrecy, violation of AMLC, or other criminal offenses related to the disclosure of the transaction history na nangyari last week, yun lang yung kaso. Wala tayong Yeah. sinabi nila, nag-file sila ng urgent either against Senator Llanes or any of the officials who testified last impeachment hearing. Why is this important? Kasi kapag ang criminal case na kinaso lang niya ay violation of disclosure, hindi niya hindi niya dinideny ang kanyang Yeah. reclaim Iyan na natin, 1080 natin. ay disclosure or invalid disclosure of his records. Kung then that a sign for us or Kung perjury sana yung kinaso nila, that means tina-challenge nila yung nalabas na informasyon galing sa AMLAC at kay Senator Sonny Trillanes na peke, fake news. Kaso hindi nila ginawa. That means meron silang admission na yung transaction na yon ay nangyari talaga sa accounts ng mag-asawa. So kita nyo? Di ba? Madaling intindihin at definitely kitang-kita mo na meron talagang dumaloy na perang ganong kalaki, 6.7 billion. Hindi po yan maliit na pera. Okay? At yan ang magpapatunay na hindi po mahirap yung pamilyang Duterte. Imagine niyo 16 lawyers. And sabi nila 10 billion yung 10 million yung isa sa kanyang fee, lawyer's fee, pero hindi pa yun yung monthly ha. Paano pa kung mangyari yung impeachment? Tapos yung tatay nila 100 malaki yung yung monthly ni Kaufman. So imagine niyo. At may tinatago silang pera talaga. Okay? Huwag po tayong magpaloko na ang yung Duterte ay mahirap po. Hindi po mayaman sila. Sikreto yan. Okay? Now, ngayon na alam na natin, okay? You be the judge, yung mga DDS, yung mga hindi pa nakapili ng gusto nilang ikandidato, you be the judge. Alam nyo na kung gaano tinatago ng pamilyang Duterte at saan nanggaling yung pera niyon. Yan ang inisipin natin. So salamat guys. Kung meron po kayong comment suggestions sa ating video, comment po sa comment section. If nagustuhan nyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you po sa susunod na video.